Good evening mga ka-VVS! O dapat ko bang sabihin mag-ingat ka? Because today we are not just talking about an old building. Hahakbang tayo sa isang lugar sa Baguio na halos lahat ng pumupunta ay may daladalang nightmare pa uwi. It's the Diplomat Hotel. And trust me, ang sikreto nito sobrang lala. So kaya mo bang pakinggan ang kwento ng isang lugar na naging sakripisyo? Isang lugar na hindi lang haunted, kundi parang portal. So dahil mga ka-VVS may naniniwala na ang trauma at galit ng mga kaluluwang naiwan dito never talagang nawala. So this is a deep dive into darkness, and are you ready? Okay, let's start with the facts. Ang gusani niyan sa Dominican Hill ay tinawag noong una na Dominican Hill Retreat House. So mga Dominican friars ang nagpatayo nito. Matagal na to. So noong 1913 pa. 1913. Imaginein mo mga ka-VVS, ang ganda ng intensyon. A place of peace and solace. Diba? Pero dumating ang World War II at dito naging impyerno ang lugar. Ginawa itong headquarters at garrison ng Japanese Imperial Army. And based on documented history, ito ang pinangyarihan ng brutal na war crimes. So ito ang part, actually, mga ka-VVS na nakakakilabot. So maraming tao, maraming mga pari, madre at refugee ang nag-refuge dito. Pero inabutan sila ng mga Hapon. So may mga reports na ang mga prisoners of war ay dito tinutorture at inexecute. So may kwento pa nga na nakita nila ang mga buto at bungo ng mga biktima na malapit sa fountain. So, hindi lang yan mga ka-VVS. Sinasabing naging comfort station din siya ng Kempeitai. Nasabi ko ba ito ng tama? Ito yung Japanese secret police. So, ginawang comfort station ng Kempeitai yung ibang bahagi dito. So, dito pinalabas ang lahat ng galit, takot at sakit. Kaya noong binomba ng Amerikano noong 1945, ang feeling ng marami, nararapat lang na masira ang lugar. Ang dami kasing dark energies. So, after the war, inayos yon. Tapos, noong 1973, binili ito ni Antonio or Tony Agpawa. So, ulitin ko lang, Antonio Tony Agpawa. So, yung isa siyang sikat na faith healer at nag-transform nitong building, itong retreat house, into a diplomat hotel. So, ginawa niya tong parang healing center. Pero, noong 1987, namatay si Agpawa doon sa hotel mismo dahil sa heart attack at brain hemorrhage. At simula noong mamatay siya, na-abandon na yung hotel. So ito na ang core ng mystery mga ka-VVS. Ang hotel, naging magnet siya for paranormal activities. Bakit? Dahil ba sa history ng gera or dahil ba to sa energy ni Agpawa? So tingnan natin ang mga documented encounters at consistent stories na inireport ng mga guard, staff at mga nag-investigate ng place. So yung una, ito yung sinasabi nilang the weeping and the screams, ang mga iyak at sigaw. Ito ang most common na report. Sa gabi, maririnig mo raw yung iyak, yung isang iyak ng bata at screaming voices ng mga babae na parang nagmamakaawa. So according sa mga security personnel, kahit yung hindi na naniniwala sa multo, consistent daw na may naririnig silang disembodied voices na nagmumula sa upper floors. So, lalo na sa ruined side. So, kung saan daw dito naganap yung mga execution. Hindi lang daw isang beses nangyari, kundi almost nightly occurrence. Diba napaka-creepy? So, yung pangalawa naman, ito yung tinatawag na headless apparition o yung mga anyo na walang ulo. So may mga nag-claim na nakakita sila ng headless figures. Minsan daw sundalong Hapon, minsan daw madre, isang photographer daw noong nag-shoot siya, may nakita siyang silhouette sa may gilid ng bintana ng dining hall. Pero pagtingin niya sa actual spot, wala namang tao. So pagtingin naman niya sa camera, nandun pa rin yung shadow. So sino yun? Kumbaga gusto ko lang malaman paano ka kumilos ng walang ulo. Parang gano'n na yung gustong sabihin ng photographer. So, di ba? And the last one na encounter is yung the white lady and the mist. So, maraming paranormal investigators na nag-shoot dyan. Pero gaya naman nakita sa Rated K
probably around 2014 daw, o mga vloggers today, ang nag-capture ng white mist o orbs sa kanilang video. Ang pinaka-consistent na kwento ay ang pagpapakita ng babaeng nakaputi sa may chapel area. So, syempre, pag babaeng nakaputi, known na yun na white lady. So, sabi, ito raw ang kaluluwa ng madre na namatay doon. And the chilling part dito is yung fact na ang daming independent witnesses. Hindi lang iisang tao ang nagsabi. That's why Diplomat Hotel has been consistently listed as one of the most haunted places in Asia. Hindi lang Philippines, mga ka-VVS. Whole Asia. Diba? So sa totoo lang mga ka-VVS, ang pinaka nakakatakot sa Diplomat Hotel ay ang atmosphere. Pumunta ka doon, try mo pumunta doon, at kahit hindi mo nakita ang multo, mararamdaman mo yung bigat. Sobrang eerie, di ba? Sobrang heavy ng feeling. Parang nakaka-absorb ng lahat ng trauma na nakaraan. So, yung feeling mo na na-overwhelm ka, yun siguro no, pag nagpunta ka doon sa Diplomat Hotel. Well, anyway, ewan ko ba kung ako ang multo dyan actually. Siguro, magko-complain ako sa management kasi nga napaka-eerie at parang napakabigat at feeling ko napakadumi. So, kung ako yung multo, probably ganito yung sasabihin ko. Parang, hello, I died here. You should at least give me a clean room. Sus mio, ang dumi-dumi ng hagdan. My special dress is getting dusty. My gosh. Kahit ghost ako, may dignity pa din ako. Can someone please me mow the lawn? Ano ba yan? Diba? So kung ako multo, siguro magrereklamo nga ako kasi nga hindi na siya na-maintain or na-manage. Parang talagang ginawa na siya na as a haunted place kasi napaka-eerie, diba? So, anyway, so ang tanong, bakit hindi umaalis ang mga kaluluwa? May theory? Well, sinasabi ng mga experts sa paranormal, kapag ang isang lugar ay may sudden violent and highly emotional death, nag-iiwan yan ng residual energy. Hindi yan multo na nanggugulo. Yan ay parang replay na nangyari. So, pero sa Diplomat Hotel, mga ka-VVS, sobrang daming death at sobrang daming galit. So, para siyang na-imprint doon sa mismong hotel. So, kaya ang mga naririnig natin, baka hindi lang echo, baka sila mismo yung mga biktima na desperate na makahanap ng hustisya. Ang pinaka-terror na realization, kahit anong gawin natin pag-renovate o pag-develop doon sa lugar, ay hindi natin mabubura ang dugo at luha na bumabad sa lupain yan. That's the horrifying truth. Talagang imprinted na siya. Diba? So mga ka-VVS, you can do your research. Maraming historical evidence about the war crimes doon. Mag-fact check tayo dyan. At kung nakapunta na kayo dyan mga ka-VVS, at may first-hand experience kayo, maaari mo itong i-share sa comment section below. At syempre, babasahin ko yun. I like reading and learning yung mga experiences ng others. So, I want to know ano ang most terrifying thing na naramdaman mo o nakita mo sa Diplomat Hotel. Even if hindi ka nakapunta doon, kahit pictures lang ang nakita mo or probably yung dun sa movie. Alam ko kay Gretchen Barreto yun na movie. May sobra talagang eerie. So, anyway, that's our story for today, mga ka-VVS. I hope you felt the intensity of the mystery. So, please like this video. Subscribe to Voice and Vision Stories with Miss V and hit that notification bell for more chilling stories. Ingat kayo sa pagtulog at huwag kalimutang magdasal because the thing we can't see, they are always around us. Paalam!